So hello guys, yung activity natin is kung paano mag-create ng table and form gamit yung Access or Microsoft Access. So open lang natin yung Microsoft Access and then click natin yung blank database kasi mag-create tayo ng database name. And then I suggest na ang ilagay ninyong name is yung last name ninyo. Ano po, last name and then abbreviation name ninyo. And then click create. So yan, kapag nakakreate na tayo ng database name, so automatic meron na tayong given na table. So ang kailangan na lang natin gawin is to modify this table. So right click natin and then design view and then save natin yung table. So pangalanan natin yung table na let's say TBL stands for table and then student and then abbreviation. Kasi yung table natin is para sa student table. And then next, yung sa field name is let's say student ID and then naka-auto number yung data type niya. And then make sure na yung sa student ID is nakaset siya as a primary key. And the next field name is first name. Data type is short text. And then middle name, short text yung data type. And then last name, short text. And then next is age, short text. And then date of birth. And then data type niya is date and time. And then the next one is purok or street. Data type is short text. And the next is barangay. Data type is short text. And then the next one is city or municipality. And then short text, yung data type. The next is province. Short text, yung data type. So sa age pala is dapat nakaset yung data type niya as a number. And the next one is phone number. Data type is number or a large number. Set natin siya as a large number. And then next is email. And then set natin yung data type niya as a hyperlink. And the next one, upload photo. Then data type niya is lagay na lang natin as attachment. And then make sure din sa age is naka-default value niya is tanggalin natin yung 0. And then sa phone number, so default value, tanggalin natin yung 0. So yan. And then meron pa tayo nakalimutan na isang field name. So kapag merong ganong nakalimutan na i-insert sa field name, so sa part ng to, let's say dito, so right click lang natin yan and then insert rows. Then insert tayo ng gender. So yan. Sa gender is naka-short text. And then make sure din sa gender is naka-combo box siya para magsaselect na lang tayo kung yung gender niya is male or female. So punta tayo sa field properties dito sa baba and then look up and then set natin to as a combo box. So combo box. So yan. And then save na natin yung table. Click save. So yan. Click lang yes. And then close na natin. And the next one is create naman tayo ng table for gender. So create and then table design and then field name is gender and then data type niya is short text. So sa gender na table, make sure na hindi siya nakaset ng as a primary key. Hindi siya nakaset ng primary key and then wala rin siyang ID. So yan. And then save na natin yung table. Save and then pangalan ng table, TBL. Let's say gender. Then abbreviation name. Click OK. And then, kapag nakita kayong ganitong warning sign, select lang ninyo yung no. So yan, meron na tayong dalawang table, which is yung sa gender table and the student table. So next naman natin is pag-create ng form. So select lang natin yung student and then punta tayo sa create and then form wizard. And then make sure na yung nakaselect dun sa table queries is yung table ni student. And then all field, dito sa
left side is ililipat natin dito sa right side. Except dito, hanggang dito. So, di na natin yan kailangan. Hanggang dito lang tayo sa upload photo. Ano po? So, pwede natin yung select lahat. So, select lahat and then tanggalin na lang natin yung iba. So, ganyan, lipat natin yan, tanggalin to, at saka ito. So, yun lang yung gagamitin nating field dun sa form. And then click next, and then next, and then rename natin yung pangalan ng form. So, let's say student form. And then modify natin yung form para na-edit natin yung form. And then click finish. So, yan po yung form na naka-create natin. So, katulad nga ng sabi ko kanina, pwede natin siyang i-modify. Itong header. So, adjust natin to. So, sundan nyo lang yung ginagawa ko pag edit ng form. So, ito is, pwede natin siyang i-bold text, palitan ng kulay. Gusto ko siyang gawin black. And then, palitan yung font style niya, adjust yung size, and then center. And then yung background ng form header, pwede rin natin siyang palitan po ano. So, hit lang natin to, right click, and then fill back color. So, gusto kong kulay is ito. So, yan, ito. So, yan. And then next naman natin is yung sa details. So, sa details, pwede natin siyang i-adjust. Select lang natin dito, move natin dito. And then yung paglalagay ng photo, pwede natin siyang i-adjust. Gawin ko siyang center. And then ito, pwede natin itong i-select ng isahan. Ano po? And then, gusto ko siyang i-bold text and then black color. And then, this to field, gusto ko siyang ilipat dito. So, depende sa inyo kung saan nyo gustong i-position yung mga field dito sa student form. And then, adjust ko ito. So, yan. Ito is i-block ko. And then, center. And then, next is, pwede ko rin siyang, or pwede nyo rin siyang palitan ng background color yung sa details. So, this one. And then, try natin siyang i-run ano po, double-click lang yung form na student or student form. So, yan. Ganyan na yung magiging itsura niya. So, ang gagawin naman natin ngayon is kung paano siya maging, let's say, yung pop-up yung form, hindi yung nakagantong style. Ano po? So, balik tayo dun sa form and then design view. So, select natin to and then punta tayo sa other. And then, napin yung pop-up and then gawin natin yes. Ano po? Yan. And then, save. And then, double-click. So, yan. Naka-pop up na yung form. And the next naman is, gusto naman natin tanggalin tong part ng to na nasa left side. And then, this one, yung nasa bottom. So, balik tayo dun sa form or design view. And then, property sheet and then format. So, make sure na nandun tayo sa entire form ng student po ano para maglabas yung sa format. And then, dito sa itong required selector is dapat naka-no. And then, itong navigation button, so, ino rin natin siya. So, yan. And then, save na natin. Then, balik tayo sa form. Double-click. So, yan. Kung napansin niyo, di ba, wala na yung nandito sa left side and then yung nasa bottom. So, next naman natin is, lagyan natin siya ng default photo dito sa upload photo. So, balik ulit tayo doon. Malagyan ng, let's say, ng default photo, yung sa upload photo. Ano po? So, select lang natin to. And then, punta tayo sa all. And then, punta tayo sa format. And then, default, hanapin natin yung default picture. And then, click natin yung tatlong dot. And then, hanap tayo ng picture. Let's say ito, user. So, yan. Meron na tayong default photo. So, click natin yung form, double-click. So, yan. Meron na tayong default photo. And the next is, balik tayo sa student or design view. Lagay naman tayo ng button para mag-save ng data, mag-add ng data, mag-delete, mag-print ng form, and then next and previews ng inserted data. So, dito tayo sa form. So, hover lang natin siya pababa or i-move pababa na po. Ayan. And then, insert tayo ng button. So, dito sa format design and then button. Click natin yan and then click natin dito. So, yan. Then, record operations.
So, doon tayo. Save record. Then next, and then edit yung text. So, gusto ko lang is save. And then next, and then finish. So, yan. Meron na tayong button for save. So, just below. Yan. Pwede nyo siyang i-modify pa or improve yung design. So, punta kayo sa format. And then, pwede palitan yung kulay ng button. Ano po? Yung sa shape outline. And then, pwede kayo maglagay ng shape effects. Yung sa shadow, glow, soft edge. And then, bevel. And the next is, next button. So, format, and then button, and then dito. And then, record operation. Add new record. And then next, so edit. Make sure na text, ano po, para ma-edit natin yung pangalan ng button. So, gusto ko lang siya is new. And then next. And then finish. So, i-align ko siya dito para same size siya dun sa unang button. So, yan. New button. And the next, another button is the delete record. Yan. Delete record and then finish. Then move ko siya dito para maging same size sa ibang button. The next, add another button to print a form. This one, print a form, and then next. And then make sure na nakaselect dito is yung form ni student. So mamaya matadagdagan pa yung form lang yan. And then next, pangalan ng form. So siya is print lang. And then next, finish. And then, sukat natin. So yan. Adjust. So yan, meron na tayong 4 button. Ano po? Which is yung pag-save ng data, pag-create ng new, delete, and then print. So next naman natin is, yun, pwede rin natin siyang lagyan ng kulay yung sa footer. So gagawin ko is same kulay lang siya dun sa details. So right click, and then fill back color, and then this one. And then double click. Save muna natin. Double click. So yan, meron na tayong button. So dito ngayon, pwede na tayo mag-insert ng data po ng student info. So let's say dito sa first name, let's say Anton Santos Galvan. And then age, let's say 20. And then gender. So, wala tayong nakaset na gender po, So, I think, balik muna tayo sa gender. And then, set tayo ng male. And then, female. Balik. Female or other. And then, save natin. Save. So, yan. Then, balik na tayo sa form. Okay, so, kung napansin nyo kanina sa form, wala tayong nasa-set or nasa-select na gender. So, punta lang tayo dito sa student form and then design view. And then, select natin yung sa gender na combo box. And then, sa property sheet, yung data, and then row source. So, make sure na yung row source natin is nakaset siya sa gender. Yan. And then, save na natin. Save yung form. So, balik tayo dun sa form. Gender. So, yan. Meron na tayong selection ng gender. Let's say male. And then, date of birth. Let's say, for example, yan. So, edit na lang natin, Let's say 1999. And then, Purok. Let's say, Purok. Let's say, Purok 3, Barangay, say, Bakyad. And then, City or Municipality, Labo. And then, Province of Camarines Norte. So, sa province po, pwede rin nating gawin na combo box, katulad dito sa male, sa gender, na naka-combo box, yung selection ng data. So, pwede rin natin siyang gawin yun dito sa province, or dito sa municipality, or dito sa barangay. So, depende sa inyo. And the next is phone number. Let's say 0907-0955-430. So, yan. And then email, let's say santos@gmail.com. And then after nyan, click natin yung save para mag-save itong in-input natin dito sa form, mag-save papunta dun sa table. Then save. And then after nyan,